Ito po, pakinggan muna natin ang balitang ito at bago natin bigyan ng opinion at pagpapaliwanag tungkol sa trabaho at ginagawa kapangyarihan ng COA, Commission on Audit. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. News 5, May thank you. pinababalik na pera na naman ang Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte. 375 million pesos ang dapat isauli ng bise at mga sangkot na opisyal sa maling paggamit ng confidential funds noong 2023. Bukod pa ito sa 73.2 million pesos na naunang pinasasauli ng COA para sa 2022 Confi funds. Ayon sa COA, may 4 na paglabag ang OVP. Una ay ang pag-utos umano ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibigay ang Confi funds o pera kay Colonel Raymond Dante Lachica na hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Base ito sa naging pagdinig ng House Good Government Committee. Sa ilalim ng Joint Circular No. 2015-01, hindi maaaring ilipat sa hindi otorisadong opisyal ang paghawak o pag-disburse ng confidential funds. Pangalawa, hindi nag-comply o naipasa ng maayos ng OVP ang mga hinihinging dokumento para sagutin ang mga pinuna sa Audit Observation Memorandum o AOM. Nasa 62 million pesos ang ginamit umano para sa payment of rewards. Pero giit ng COA, hindi sapat ang ibinigay na mga dokumento ng OVP. Wala raw kasing patunay na naging matagumpay ang information gathering o surveillance activities na may kinalaman sa kanilang confidential operations. Gumastos din daw ng 199 million pesos ang opisina ng bise para sa pagbili ng supplies at medical o food aid. Pero acknowledgement receipts lang daw ang kanilang naipakita. Giit ng COA, dapat ay masuportahan ito ng official receipts o sales invoice para matiyak na valid ang pagbili. Yung 150,000 pesos each na ginamit noong May 18, 2023 at July 6, 2023 para sa purchase of information ay na-reimburse ng mag-grant ang cash advance noon lamang July 13, 2023. Mariin kasing pinagbabawal ang paggamit ng confidential funds para sa reimbursement. Magiging final and executory ang notice of disallowance kung hindi magsusumiti ng apila ang kampo ni VP Sara sa loob ng 6 na buwan. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 million pesos ang dapat isauli ni VP Sara at mga sangkot. Tingin ng House Committee on Justice, sinusuportahan ng desisyong ito ng COA ang aligasyon ng maling paggamit ng Confi funds ni VP Sara. So, in as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. So, ito pong bagong notice of disallowance po na ito ay magagamit bilang pagpapalakas sa kaso po ng atin pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte on betrayal of public trust over confidential funds misuse. Yun. So, matindi Matindi ho yung report na yan. O tayo magagawa. COA, Commission on Audit Report. Thank you sa News 5. Dito sa balitang ito. Actually, isa ho yung Channel 5 na mga respetadong mamamahayag. Marami hong nagbalita niyan. Laganap na yan sa mga lehitimong media organization ang balitang ito. Kaya atin hong ipinarinig sa inyo at binabalita kasi marami hong nagsasabing panghaharas at fake news ay hindi po. Basta COA report, findings ng COA, trabaho ng COA, yan ay exclusive na kanilang trabaho bilang tagapagbantay ng pera ng taong bayan. So 375 million sa taong 2023 ang disallowance na pinagdudahan na ng COA. Iba pa yung 73 million noong last quarter ng 2022. Okay? Ayan. So, kabuuan, 448 million confidential fund ang maling ginamit o mga pinagdudahang mali ang pagkagamit at bakit hinawakan ito ng mga personalidad ng nasa Office of the Vice President. Kaya ang Vice President ay pinagpapaliwanag
At kung hindi makukumbinsi ng Office of the Vice President ang COA, conforme sa kanilang apila, ay yan ay obligasyon ng ibalik. Dahil pera yan ng taong bayan. Pera ng mamamayan. Ang lahat ng desisyon ng COA sa ganyang klase ng auditing nila at budget, hindi lang sa Office of the Vice President, lahat yan ay final. Ang gagawin lang ng mga pinagpapaliwanag ng COA, pagka final na ang desisyon ng COA, ay sa Supreme Court na lang kayo tatakbo. At pag kinatigan ng Supreme Court na tama ang findings ng COA, ay final na lalo yan. Talagang dapat nyong ibalik. At pagka ganyan ang findings ng COA, ay tama lang yung sinasabi nitong si Congressman Luisto as chairman ng Justice Committee at saka si Congressman Ridon, na member ng komite, na yan ay magiging probable cause. Yan ang magiging basihan, pwede nang basihan, para ho dun sa impeached Vice President. Pasok na po dyan yung betrayal of public trust. So, COA yan. Hindi yan fake news, hindi po yan political harassment, hindi namumulitika ang COA. Kung inyong magugunita, yung chairman ng Commission on Audit, yan po ay identify sa mga Duterte, pero ini-appoint ni Pangulong Marcos yan. Yan yung dating commissioner ng National Telecommunication na nagpasara sa ABS-CBN dahil nga sa mga kung ano-ano ang dahilan. Yun po yun. So, hindi Marcos boys, baka kasi isipin, bata ni Marcos, tao ni Marcos, yung chairman na ano. Hindi naman sila ganun. Independent body ang COA. Ang COA chairman ay para din hong chairman ng COMELEC, chairman ng Civil Service Commission, ombudsman, katulad ng iba pang mga impeachable official. Kung kayo may problema sa COA chairman, di mag-file kayo ng impeachment. Kung sa tingin ninyo mali yung ginawa, hinaras kayo, at betrayal of public trust, magganon. Hindi ho yun pwedeng ibabali. Yun ho yung inyong karapatan. Pero dahil nakikita ko na ginagawa ng COA ngayon ang kanilang trabaho, mabuhay ang COA. Kasi sila yung binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas na siya po ang magbabantay, mag-o-audit ng pera ng mamamayang Pilipino. Matagal, nung dating mga panahon, naging topic ko na ito. Akin lang po inuulit dahil baka nakakalimot kayo. Kapaka maniwala kayo sa fake news ng ibang grupo na yung COA ay nangaharas. Hindi po. Sila ay inutusan ng saligang batas na sila ang mag-audit, magbantay ng pera ng mamamayang Pilipino. Yan man ay ginagamit ng local o national government official. Mula presidente hanggang barangay chairman. Basta pera ng bayan, sila ay merong authority bantayan ito. At pag nakita nilang mali, kanilang papanagutin ang mga gumagawa niya. Walang ibang ahensya ng gobyerno na tagapagbantay ng pera ng bayan. Yung hindi lang local official o national official, pati po yung mga korporasyon ng pamahalaan, yung mga government-owned and controlled corporation, lahat ng mga korporasyon na kontrolado ng gobyerno, yan ay subject for auditing ng COA. At pag may nakita silang kakaiba, may pananagutan. Yun po. Inuulit natin, tama lang yung ginawa ng COA sa ngayon dahil pinakikita nila yung kanilang trabaho bilang independent body. At yun naman may mga pinapanagot, pinapapaliwanag, ay di magpaliwanag kayo ng maayos. Huwag niyong daanin sa galit, huwag niyong daanin sa politika, dahil yan ay lehitimong pera, dokumento, at kanilang obligasyong ihayag sa bayan. Tayo naman ay nagbabalita at nagbibigay ng mga opinion at suggestion dito. Please like and share, follow sa ating mga channel.